mahirap ka, tamad ka na agad. Fact or cap? Mahirap ka nga ba talaga dahil hindi ka nagsusumikap? Ayon kay ekonomista at dating NEDA chief na si Cialito F. Hapito, ang ugat ng kahirapan ay nakasentro sa mga estruktural na hadla at hindi dahil sa katamaran. Isa sa mga pinakamasikap na manggagawa ay ang mga mangingisda. Ngunit, karamihan ay nananatili sa kahirapan dahil sa estruktura ng industriya, kung saan sila ay may mababang kita. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2023, umaabot lamang ang kita ng mga mangingisda sa 363 pesos kada araw, na minsan ay mas mababa pa lalo na kung ibabawas ang gastos sa gasolina, pain at upa sa bangka. May pantay-pantay nga bang tsansa para makaalis sa hirap? Sa datos ng 2023 Gini Coefficient, na siyang sumusukat ng income inequality sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap, ipinakita rito na ang Pilipinas ay may Gini Coefficient na 39.3% o itinuturing high inequality threshold. Personal choice nga lang ba ang kahirapan? Ang totoo niyan ay may mas malalim na ugat ang kahirapan sa bansa mula pa lamang noong kolonisasyon. Ang sistema encomienda at hacienda noong panahon ng pananakop ay nag-iwan ng agwat sa pagitan ng nagmamay-ari ng lupa at nagtatrabaho nito. Maging ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay naniniwala na ang mental disorders katulad ng pang-aabuso, kawalan ng aksyon at ang sistemang kolonyal mismo ang mga ugat ng kahirapan noong panahon ng kolonyalismo. At kahit ilang taon na ang nakalipas, nananatili pa rin ang epekto nito. Kaya naman hindi dapat basta-bastang sabihin na ang kahirapan ay laging bunga ng katamaran. Dahil ang totoong ugat nito, access, sistema, kasaysayan, ay mas mahirap pang napasan ng kahit anumang kasipagan. Ako si Ella Rendon, para sa Explain PA.